Samantala, nagkasa ng kilos protesta ang ilang progresibong grupo bilang pagkondena sa dinastiyang pamahalaan. Giit ng grupo dagdag na 150 pesos para sa minimum wage na umiiral ngayon sa bansa ang kanilang panawagan ngayong araw ng kalayaan. Ang kabuang detalye ng balita alamin sa aking report. Nagsagawa ng kilos protesta ang ilang progresibong grupo ngayong araw ng kalayaan mula sa Universidad ng Santo Tomas. Nagmarcha ang grupo patungong Mendiola. Panawagan ng grupo ang nakabubuhay na sahod at pagtaas ng minimum wage sa Pilipinas. Giit ni Calyodi de Guzman, panawagan nila na hindaan sa dayuhan sa Pilipinas kundi maging kalayaan ng Pilipinas mula sa dinastiya at elitistang pamahalaan. Binibigyang diin ni Calyodi, pamahalaan ang gumagawa ng polisiya, programa at batas na nagpapahirap na lamang sa mga mamamayan. Dagdag niya na salamin ito na pumapabor ang gobyerno sa malalaking korporasyon. Kalayaan sa elitista at dinastiyang paghahari. Bukod pa rito, nabanggit din ni Calyodi na ang pagnanais na magkaroon ng rebisyon sa saligang batas na hanggang ngayon ay sinusubukan pa ring isulong sa Senado ng ilang mambabatas. Ayon kay Calyodi, ang planong ito ng ilang mambabatas ay refleksyon na isang elitista ang pamahalaan. Ayaw natin siya yung ibinibigay. At kung ano naman yung gusto ng mamayan, naming mga manggagawa, ay hindi ibinibigay, ayaw nila. Halimbawa na raw nito ang taas ng sahod. Kung maapruba ng charter change, pagbibigay laya na rin daw ito sa mga dayuhan na pamunuan ng ekonomiya o pagsisimula ng panibagong kolonisasyon. Mariin din na sinabi ni De Guzman na patuloy na pagpapahirap ang prioridad ng kasalukuyang administrasyon katulad ng mga nakalipas na administrasyon. Sa usapin ng tunay na kalayaan ng Pilipinas, nakalaya ang Pilipinas laban sa mga mananakop, ngunit hindi nakalaya ang bansa sa tunay na kagutuman, kahirapan at korupsyon. Anya ni Calyodi de Guzman. Patuloy niyan sa pagpapatupad ay yung mga politikong trapo, dynasty, elite na mga mayamang politiko na nasa tuktok ng ating gobyerno dahil ang pinaglilingkuran nila ay hindi ang bayan, hindi ang mga manggagawa, hindi ang mga Pilipino, kundi ang mga malaking korporasyong lokal at dayuhan. Kaya para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.